O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax! Ang iyong pag-like sa ating video ay malaking tulong para makapagpatuloy tayo sa paggawa ng Anime Recap Tagalog. Hinuli ng mga bantay si Jolene dahil nakita siya ng mga guard sa tabi ni Costello na duguan ang ulo. At mayroon din kasing isang babaeng patay na wasak ang ulo. Kinaladkad nila si Jolene saka din siya itinapon sa isolation kung saan napakadilim. Sa loob ay nakakita siya ng tinapay na kinuha niya para kainin. Ngunit puno ito ng uod kaya niya tinapon at napamura. Narinig siya ng iba pang mga nakakulong doon kaya tinapunan siya ng tae. Sinabi ng babae na kailangan niyang palakasin ang isip. Kaya kinuha ulit niya ang tinapay at kinain ito para daw mayroon pa rin siyang lakas. Ipinakita ang kapangyarihan ni Costello na kayang mag-duplicate ng bagay pansamantala saka din sisirain ang dalawang ginawa. Binabantayan ni Costello ang mga galaw ng isang lalaki na si Max. Pero iniwan din niya ito nang may kausap na ibang tao. Sa linya ng pagkain ay sumingit ang ibang babae sa pila ni Fo kaya sinabi ni Jolene na bantayan niya ito. Ngunit sinabi ni Fo na nagbabago na daw siya at babalik ta rin ang lahat ng bagay. Kaya imbes na magalit ay tinawag niya ang mga nasa likod na mauna. Dahil dito ay nagkagulo ang mga babae. Kaya nakasingit agad si Jolene at nakakuha ng pagkain. Hinahanap ni Jolene si Costello kaya sinabi ni Fo na umalis daw ito dahil may solo mission na hinahabol ang isang lalaki. Pinuntahan nila si Gues at binayaran ito para bigyan sila ng impormasyon tungkol sa nakaraan ni Costello. Nalaman nilang namatay ang kapatid ni Costello na biktima ng isang gang. Sinusundan daw ni Costello si Max ng ilang araw na. Nagmamasid siya nang dumating sina Jolene at Fo na binigyan siya ng tinapay. Alam na daw ni Jolene na sinadya ni Costello na magpakulong para makapaghiganti sa taong pumatay ng kapatid niya. Pero sinabi ni Costello sa kanila na hayaan na muna siya sa ginagawa. Saka din umalis. Bata pa si Costello nang mamatay ang kanyang mga magulang. At ang nakakatandang kapatid niyang si Gloria ang nagpalaki sa kanya. Lumaki siya pero matigas ang ulo. At hindi pinapakinggan ang mabuting bagay na sinasabi ng ate. Isang gabi na sinundan siya ni Gloria ay nasaksihan ni Gloria ang pagpaslang ng grupo ni Max sa isang politician. Pinakagat ni Max ng kahoy ang kalbo saka inapakan sa ulo. Nagtago naman si Gloria pero nakita kasi ni Max ang tumakbo na si Costello. Naisip ni Gloria ang kapatid kaya siya nagpakita. Kaya natagpuan na lang ni Costello ang bangkay ng kapatid sa ilog. Nagagalit si Costello dahil 5 years lang ang parusang pagkakakulong ni Max. Kaya sinundan ni Costello ang lalaki sa kulungan para personal na patayin. Sa isang madilim na pasilyo ay ginamit ni Costello ang power at inipit gamit ng pinag-duplicate na tubo si Max. Pinilit pang makasurvive ni Max ngunit wala siyang nagawa nang makulong na siya ng sewer. Nagpatulong ang kalaban pero sinabi ni Costello na mamamatay din ito tulad ng pagpatay sa kapatid niya. Tinanggal pa ni Costello ang dagdag sticker na kinabit sa tubo at tuluyang nasil ang tubo. Sa kanya binuksan ang tubig para lunurin ang hindi na nakalaban na sindikato boss. Kaso ay narinig ni Costello na nagusal si Max sa loob ng tubo. Saka biglang may invisible na ibon na umatake kay Costello kaya nagbutas-butas ang mukha niya. Ginamit niya ang stand at pinagsusuntok ang kalaban na hindi nakikita. Tinutusok ang leeg niya kaya agad niyang hinuli ng damit ang invisible ibon at sinuntok ng stand niya. Hindi daw niya inakala na naging stand user din si Max. Sinipa-sipa niya ang tubo. Ngunit nakarinig ulit siya ng ingay sa paligid at nakita naman ang patay na buhaya. Saka nakita ang pagkawala ng bagay na kinain ng invisible na buhaya. Dahil dito ay napatakbo sa takot si Costello at nagbitin kaya nauntog ang invisible na buhaya sa tubo. Napagtanto ni Costello na ginagamit ni Max ang invisible na lakas ng mga patay na nilalang katulad ng ibon at buwayang nandoon. Dumating sina Jolene at Fo na nagtanong kung bakit nag-unggoy si Costello na nakabitin. Pero huli na ang lahat nang umatake si Lolong at kinagat ang naputol na paa ni Fo. Natamba si Fo at agad na sinabi ni Costello na may buhaya sa paligid. Saka naubos ang paa ni Fo na parang mang-inasal. Umatake ulit ang buwaya na target si Jolene pero sinuntok niya ito gamit si Stone Ocean at nakita nila ang duguan na buwaya. Pero naitapon pareho sina Jolene at Fo sa gilid. Kaya gumawa ng spider web si Jolene gamit ang tali na power habang inuutusan sila ni Costello na umalis na dahil problema niya iyon. Pero sinabi ni Jolene na dahil stand user si Max ay konektado ito sa kalaban ng tatay niya. Walang maramdaman na invisible na buhaya si Jolene gamit ang mga tali. Dahil nasa likod na pala niya ito at kinagat ang likod ni Jolene saka itinapon. Sinabi ni Fo na kasali din siya sa laban at ipinain nito ang isa pang kamay. Kinagat nga ito ng multo na buwaya. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng kalahi ni Venom na barilin ang loob ng buwaya. At nasira ang bangkay ng buwaya na nasa gilid at natigil ang pag-atake sa kanila.
Pagkatapos ay agad na inayos ni Fo ang mga nasugatan na katawan ni Jolene at Costello na ibinalik at naging normal ulit. Nakita ni Costello na nasira ang tubo at napagtanto na nakatakas si Costello dahil sa bakas ng kamay. Ipinakita nga si Max na naglalakad habang naalala ang utos ni Enrico na hanapin ang nawawalang mahalagang buto. May nakita siyang isang babae na nakatayo sa gilid na binalak niyang gamitin. Sinubukan niyang bayaran ang guard pero hindi siya nito nakikita. Hinaplos niya ang balikat ng babaeng nakatayo. At biglang nagalit ang babae na sinipa ang katabi na lalaki. Hindi pala nito nakikita si Max at nagulat na lang ito nang biglang masaktan pang lalo ang lalaki dahil sinipa din ni Max. Hinila ni Max ang walang malay na lalaki sa gilid na sinundan ng babae. At nahanap ni Max ang pera ng lalaki sa damit ng lalaki na nakita ng babae kaya lumapit itong lalo. Hinubere ni Max ang kawawang lalaki na kitang-kita ng babae. At hindi daw nito magagawa ang gusto ng inakalang customer. Kinuha ni Max ang drugs na tinago ng lalaki at ini-inject ito sa sarili. Ngunit nagulat siya nang lumabas ang tae mula sa kanyang pumutok na ugat. Lumabas din ito sa butas ng kanyang mukha. Natakot ang babae na nakita ang falls ng tae sa hangin kaya tatakbo na sana ito. Ngunit nahuli siya ni Max at kinagat sa ulo. Saka din kinain ang utak ng kawawang biktima. Nagawa daw niya iyon dahil nauuhaw siya. Naalala daw nito noong namatay siya sa tae sa loob ng tubo nang ikulong siya ni Costello. Dumating sina Jolene at Costello sa pinangyarihan ng krimen. At nakita nila ang bangkay ng babae kaya nasabi nilang hindi na tao ang pag-iisip ng kalaban. Biglang nagsara ang pinto ng kulungan kaya agad nagpalabas ng mga tali si Jolene para ma-detect ang kalaban. Naramdaman ni Jolene ang kinaroroonan ng kalaban na agad niyang sinipa pero sumangga ito. Nabalutan niya ng tali ang kalaban at agad binugbog. Pero decoy lang pala ito na katawan ng biktima niyang babae kanina. Gumawa ulit ng tali na depensa si Jolene dahil naglabasan ang mga zombie sa mga nicho na naroon. Sinabi ni Jolene na umalis muna sila at magplano saka bumalik kalaunan. Ngunit mas gusto ni Costello na ipaghiganti ng lubusan ang kapatid na si Gloria at lumabas ng depensa ni Jolene. Buong buhay daw niyang hinintay ang pagkakataong ito kaya ito na ang pagkakataon niya. Dumating ang maraming mga invisible zombie at pinagkakagat ang walang laban na si Costello na nanghihina. Kinagat din ni Max ang ulo niya na tumunog pang parang kinagat na apple. Ngunit nagduplicate agad ng sarili si Costello saka sinamantala na sinuntok si Max, pero hangin ang nataman niya at pinagtawanan pa siya ni Max. Ulo lang ni Max ang nakikita sa ere na nagsasalita habang nagkukwento siya kung paano namatay si Gloria. Pinalibutan ng mga invisible corpse si Costello at kinagat pa na tinikman. Pero lumalaban pa rin ito. Sinabi ni Max na pwede niyang kainin ang utak ng babae pero hindi ito sapat para matanggal ang galit niya. Kaya tinanggal na lang ng lalaki ang sticker sa ulo ni Costello para patayin ito. Nag-merge nga ang mga ulo ni Costello pero kasama ding bumalik ang kinain ni Max. Kaya nabutasan ng tiyan nito at nalaman ni Costello ang posisyon niya. At buong lakas na sinipa ni Costello ang panga ni Max na nasaktan. Saka din sinuntok ang mukha. Sinabi ng naitapon na Max sa mga zombie na patayin na si Costello. Ngunit hindi na siya makapagtago dahil na-duplicate na pala ni Costello ang ulo niya at hawak ito. Tinanggal ni Costello ang sticker para mag-merge ang katawan ni Max. Pero kada bumabalik ang katawan ni Max ay sinasalubong ito ng suntok ng babae. At nag-unli suntok ang babae hanggang magsawa. Saka din tinapon ang ulo ni Max sa katawan at sumabog ito na nahulog ang disc. Kaya nanalo si Costello na feeling ay naipaghiganti na si Gloria. Nanalo nga si Costello pero nanghina na ito at nawalan ng malay. Ito na yung panahon na hinuli ng mga bantay si Jolene na inakala nilang siya ang may kasalanan sa nangyaring krimen. Ipinakita ang nakalipas ng may ibinigay na buto si Enrico kay Max. Ito daw ang buto ni Dio na namatay noon. Sinabi ni Enrico na buhayin ito ni Max gamit ang power. At walang kaalam-alam si Enrico na kanina pa pala ginamit ni Max ang power nito para buhayin ang buto. Biglang nabutasan ng kamay ng stand ni Enrico at hinahanap ang buto. Sinakal niya si Max dahil akala niya kung ito ang may kasalanan. Pero hindi daw alam ni Max kung anong nangyari. Hindi daw niya kontrol ang binuhay na buto pero naramdaman niya ang paggalaw nito sa paligid. Hahanapin sana nila ito pero agad nagbago ang isip ni Enrico na hayaan na muna ito. Nakita itong lahat ni Emporio gamit ang CD na memorya ni Max. Kasama niya si Fo na sinabing hindi alam kung ano ang gagawin lalo na at nasa isolation si Jolene. Kailangan niyang puntahan ang kinaroroonan ng babae dahil ito ang trabaho niya. Sinabi ni Emporio na nasa striktong parte ng kulungan si Jolene at hindi pa niya napupuntahan ito. Nagpatulong si Fo kay Anastasia na tahimik lang. Pero sinaway siya ni Emporio na sinabing huwag kulitin si Anastasia dahil isa itong cold-blooded murderer.
Buhat daw noong bata pa si Anastasia ay palagi niyang sinisira at pinaghihiwalay ang mga nahahawakan nitong mga bagay. At nang lumaki siya at naabutan niya ang kasintahan na may kabeng-beng chocolate na iba ay pinaghiwa-hiwalay din nito ang kanilang mga katawan. Ito daw ang dahilan kung bakit delikado na kulitin si Anastasia. Nakokontrol lang daw ito noon dahil kay weather forecast na kasama nilang nasa medical ward din. Ngunit sa isip ni Fu ay perpekto daw si Anastasia na makakatulong sa kanya kahit pamamatay siya. Binalak niyang gamitan ito ng baril pero bago pa matutukan ng lalaki ay sinabi nitong papayag na siyang tulungan si Jolene. At nauna pa si Anastasia na lumabas ng kwarto na ikinabahala ni Emporio. Pero sinabi ni Anastasia na tutulungan daw niya si Jolene dahil gusto niyang maging asawa ito kapag nagtagumpay sila sa pagligtas sa babae. Tumakbo ng mabilis si Anastasia na sinipa ang pinto gamit ang stand. Kaya dumating ang maraming mga guard para buksan ang pinto. Ngunit sinipa sila ng stand ni Anastasia na tumago sa pinto at bumagsak ang mga bantay. Ipinakita noong buhay pa si Dio na kausap ni Enrico. Nagtanong ang pari kung ano ang pinakamahinang stand. Pero ipinaliwanag ni Dio na walang malakas at mahina depende sa minimithi ng isang stand user kung masaya siya sa stand o hindi. Ganun pa man ay nasabi ni Dio na isang stand na weird. Ito daw ang survivor na unang natagpuan sa isang grupo ng mga hikers na naglaban-laban hanggang kamatayan. May nakaaway daw silang stand user sa bahay na tinulugan nila. Hindi man daw pisikal na power ang gamit nito ngunit may kakayahan itong bigyan ng matinding galit ang isang tao. At sumusunod ito sa pamamagitan ng basang lupa. Ang epekto daw nito ay hindi nasasaktan ng tao na naapektuhan ng galit na dulot nito. Kaya kahit nasisira ang katawan nila sa laban ay tuloy lang sila hanggang mamatay. Hindi daw ito kayang kontrolin kaya kalaban o kaibigan ay inaapektuhan nito. Pero kahit ganon ay interesado pa rin si Enrico na hiniling ito at ginawang disc. Dahil sa pagkakakulong ni Jolene sa madilim na kulungan ng matagal ay nagtago siya nang dumating ang mga guard na may flashlight. Dahil natalo ang isang guard sa pastahan nila na magtatago ang preso ay siningil niya ang isa pa. Nang tumayo si Jolene ay pinagtripan siya ng dalawa at binuhusan ng malakas na tubig. Dahil sa malakas na buhos ng tubig ay nabasa ang sahig na kinatatayuan nila. At aksidenteng nasagi ang kape nang patigilin ng gatas ang pagbuga ng tubig. Na-activate ang stand na survivor na nakatanim sa gusali na iyon kaya nang suntukin din ng kape ang gatas, ay nagalit ito. Hanggang nagpalitan na sila ng mahihinang suntok at tuluyang magalit. Naging malakas ang suntok ng kape sa gatas. Kaya humingi ang mas maputi na guard ng pasensya at sinabing tumigil muna ang mas maitim. Pero sinamantala ng gatas ang pagsuntok sa hindi nakahanda na kape at nagdugo ang nasira nitong mukha. Kaya nagtataka si Jolene dahil magkasama naman ang dalawa. Kape at gatas nga diba? Kulang ng asukal siguro. Nag-fully activate ang stand sa mga nag-aaway na lalaki at sa lugar na iyon. Kaya nakikita ng dalawang nag-aaway ang mga muscles ng katawan ng kalaban nila na nagliliwanag. At hindi rin ito lingid kay Jolene na nakikita din ito. Nagpalitan ng suntok ang dalawang bantay. At nang sumipa ang kulot na guard ay sinalo ito ng negro at binali-bali ang paa ng kasamang bantay na natigok. Saka pa nagbunyi ang kape na parang panalo sa arena. Ipinakita na si Enrico ang mastermind sa paglalagay ng stand sa gusali na iyon. Dahil alam niyang nalaman ni na Jolene ang sekreto nila ni Max kaya papatayin na daw niya ito. Binuksan ng macho ang iba pang kulungan at lumabas ang mga maskuladong mga preso. Para daw maglaban-laban sila at matira ang matibay. Saka sinabi ng jail guard na umpisahan na nila ang royal battle. Hinamon-hamon ng guard ang mga preso kaya gumagalaw din ang power ng stand. Kaya maging si Jolene ay naapektuhan din ng galit at nasabing papatayin ang mga naroon. Pero napansin din niyang may kakaiba sa kanyang sarili. Umatake ang guard sa kanya na tumakbo at biglang naglakad sa pader. Saka lumabas sa likod at sinipa ang babae. Nagawa naman niyang nahuli ang guard gamit ang tali ni Stone Ocean. Pero nagawa pa rin siyang masuntok ng guard sa tiyan at masaktan. Kaya nakawala ang guard na ipinagtaka ni Jolene dahil hindi ito kayang gawin ng normal na tao. At nakikita din ng guard ang tali na kapangyarihan niya. Nakita ng bida ang mga muscles ni Viviano kung saan siya malakas. Pero nakita niya rin yung paa ng kalaban na inatake niya na nasisira. Naistorbo si Jolene sa naglaban sa likod niya. Kaya sinamantala ito ng guard na umatake ng suntok. Pero nakailag si Jolene at sinipa ang paa ng negro na nabali. Tinalian ni Jolene ang leeg ng kalaban sa kasinipa at pinagsusuntok sa mukha. Ngunit biglang nataman ng kung ano ang braso niya na nagdugo ng marami. Kaya napa-atras si Jolene. Nakita niyang lumabas ang isang CD sa ulo ng kalaban kaya nalaman niyang stand user din ito. Muling nakabawi si Viviano na sinabing nakikita din nito ang sinulid sa katawan ni Jolene na kung wala ito ay mahina ang babae. Muling umatake ang kalaban ngunit nasangga ito ni Jolene at sinipa ang kalaban.
At nakita pa nito ang stand ng kalaban. Gumamit ng tali si Jolen at nang sumuntok ang guard ay tinalian niya ang mga kamay nitong pareho. Saka tinakpan niya ng jacket ang mukha ng kalaban at sinuntok ito. Naipit sa rehas si Viviano na bubugbugin na sana ni Jolen pero muling nataman ng kung ano ang legs niya na nagdugo. Dahil dito ay nahuli siya ng guard at nalock ang leeg. Kaya naglaway ang bunganga ng bida samantalang pinagmumura siya ng macho. May tinuro sa taas ang stand ng guard. Kaya nagpanik si Jolen na alam na parating ang power ng kalaban. Pinilit niyang pumalag, ngunit hindi niya magawa dahil malakas ang lalaki na hawak-hawak siya. Sinabi pa ng lalaki na alam nitong ang itlog niya ang huhuliin ng bida sabay agad itong umilag ng kapain sana ito ng bida. Nakita ni Jolen ang mga butas sa bubong kaya ginamit niya ang sinulid na pinasok ang tenga ng guard. Pero nakarating na ang meteor na power ng macho at tatamaan na siya. Samantala ay ginamit ni Anastasia ang ID ng mga lalaki para mapasok ang isa pang pinto. Sinisira ni Anastasia ang mga kamera nang binaril ito ng malagkit na likido ni Fu. Bago maglakad palabas si Anastasia ay sinabi niyang close deal na ang kasal nila ni Jolen, kaya hindi din pwedeng mag-back out si Fu. Balik kay Jolen ay mas tinusok ng babae ang ulo ng guard kaya siya nakawala at nadaplisan lang ng apoy ng kalaban. Pero nawawala ang apoy kapag ang kalaban ang tatamaan. Aalis sana si Jolen pero nahuli siyang muli ng guard at nilock gamit ang paa. Ginamit naman ni Jolen ang tali at tinanggal ang kuko ng hinlalaki ng paa ni Viviano. Saka din sinama kasama ang balat nito. Imaginein mo ang sakit nito. Kaya napasigaw sa sakit ang kalaban na nabitiwan si Jolen. Nagawa ni Jolen na masuntok-suntok ang ilang meteor rain. Pero nasaktan ang kamao niya kaya siya parang natatae sa sakit. Napagtanto na daw ng kalaban ang meteor na power nito saka pa pinagtawanan si Jolen na sugatan. Tumayong muli si Jolen para lumaban. Ngunit nakikita ng macho na wala na ang golden muscles ng babae. Kaya sinabi nitong suntukin siya ng libre. Naistorbo ang bida nang makita ang buto na hinahanap nila ayon sa memorya ni Max na nakita nila. Naipit sa pader ang bida pero sinabi ng kalaban na naisip na ito. Saka biglang nataman ng meteor ang pader na kinasaktan ng bida. Para sa last blow daw ay sinipa ni Viviano si Jolen. Pinilit pa rin lumaban ni Jolen na binalak talian ang paa ni Viviano. Ngunit sinipa siya ng isang paa kaya siya napatras. Parating na ang meteor power ng macho pero nakuha pala ng bida ang boots ni Viviano. Kaya ito ang ginawa niyang pangsangga sa apoy. Saka din binitawan ito na tinulak ng meteor kaya diretso ito sa mukha ng negro na nasunog. Napasigaw sa sakit si Viviano saka pa siya ginamitan ng headbutt ni Stone Ocean kaya naitapon ng guard pabaliktad na nauna ang ulo. At agad ding tinahi ng panalo na babae ang mga sugat nito sa katawan. Agad na hinahanap ni Jolen ang maliit na lalaki na nakahanap ng buto ni Dio. Isang lalaki ang muntik siyang atakehin ngunit bigla na lang itong lumobo at sumabog. Mas lalong napatanong si Jolen kung sino ang pumatay sa maraming mga kriminal doon na stand users din. Lumapit ang matandang si Kenzo na napahanga daw sa determinasyon ni Jolen dahil kahit marami na itong sugat ay nakakatayo pa rin. Nag-stretch pa ang matanda na sinabing tumanda daw siya dahil sa pag-chichiks. Sinabi nitong pinatay daw niya ang lahat ng naroon na mga siga gamit ng paglunod sa mga ito. Pero nilapitan niya ang isang bangkay dahil may kalaban daw. At mula doon ay tumalon si Fo na mabilis ding pinatamaan ng baril nito ang matanda habang nasa ere. Pero ginamit ng matanda ang bangkay na shield saka pa tumatawa. Dumating din si Anastasia na nakita rin ni Jolen. Lumapit si Fo sa matanda para tapusin ito. Pero naglabas ng dragon artifact ang matanda na nagturo ng pupuntahan nitong anggulo. Kaya nakailag ito sa mga bala ng baril ni Fu. Saka mabilis pa nitong sinuksok ang kamay sa bunganga ni Fu para daw lunurin ito at mamatay. At kahit na hindi tao si Fu ay nanghina siya na feeling nalunod at bumagsak. Tumaba din ang leeg niya na parang bilbil. Pinagbalingan ng matanda si Jolen na gusto din lunurin. Tinusok ni Fu ang leeg at muli siyang naging ayos. Naramdaman kasi ng kalaban si Fu kaya naiwasan nito ang mga bala sa likod kaya paalang ng matanda ang nasaktan. At nalaman ng matanda na hindi tao si Fu. Sinabi ni Anastasia na pinuntahan niya si Jolen dahil na love at first sight siya dito. Sinabi nito ang tungkol sa matanda na juice daw nito ang sariling ihi na iniinom. Pumatay din ito ng maraming tao kaya habang buhay na nakakulong. Isa daw siyang boss ng kulto na nabisto ng mga pulis, at nang magmas suicide daw sila ay nilaso ni Kenzo ang mga members at sinunog ang bahay. Kaya siya lang ang nakaligtas. Sinabi ni Kenzo na kahit hindi daw tao si Fu ay kapareho lang niya ang kahinaan ng tao. At lulunurin niya ulit ito. Ginamit ng matanda ang dragon compass na lumabas sa likod ni Fu. Binaril ito ni Fu kaya sinabi ng dragon na sayang lang ang oras niya. Dapat yung matanda ang barilin niya dahil ito ang kalaban niya.
Dumating ang matanda sa likod ni Fo na kanyang pinagsusuntok, ngunit maliksi ang matanda na sinangga ang bawat suntok ni Fo kaya napatanong si Jolene kung totoo nga bang matanda na ito. Tumalon ang matanda sa kinaroroonan ng dragon at ipinakain ang isang kamay na naputol. Pero teknik niya pala ito kaya lumipad ang kamay niya patungo sa likod ni Fo na sinangga ng babae. Kaya napapatanong ang mga bida kung ano ang kaharap nila. May mga daga na umakyat sa pader at nasagi ang isang switch. Kaya nagsara ang isang pinto na inipit ang bangkay ng may glasses na lumipad at tumusok sa mukha ni Fo. Sinamantala ito ni Kenzo na inatake ang babae na nagawa pa ring umiwas-iwas. Nagtaka si Jolene kung bakit nagkataon na ganun ang nangyari. Kaya sinabi ni Anastasia na feng shui daw ang gamit ni Kenzo sa pakikipaglaban. At gamit nito ang tulong ng Dragon Direction para malaman ang posibleng mangyayari sa laban. Ito daw ang feng shui assassination. Madali lang daw mapapatay ang isang target gamit ang Dragon Stand Direction. Nang mapagtanto ni na Anastasia at Jolene ang power at estilo ng pakikipaglaban ni Kenzo ay sinabi nila kay Fo na huwag nitong hahayaan ang matanda na malapitan ang Dragon Stand nito. Nagsasagutan ng Dragon Stand at ni Kenzo na user nito dahil neutral daw ang pag-iisip ng dragon. Sinabi nito kay Fo ang spot kung saan siya titirahin ng matanda. Sinipa ni Fo ang umatake na Kenzo pero hinawakan ni Kenzo ang paa niya. Sa kagamit ang matulis na mga daliri ay tinusok ang leeg ni Fo. Sa kabinalak tusukin ang bunganga. Kaso ay kinagat ni Fo ang kamay ni Kenzo. Nainis si Kenzo na sinuntok si Fo at sinipa sa likod at naitapon ang babae. Saka pa pinakagat sa dragon ang kamay niya ayon sa kalkulasyon ng matanda. Naputol ang kamay ni Fo na dinura ng dragon at lumipad na parang bala, pero bumalik din. Kaya natakot si Fo na minura ang dragon. Pero sinabi ng stand na wala siyang kontrol dito at dapat daw na mag-ingat ang babae. May lumipad na insekto mula sa bangkay na hinuli ng isang ibon, ngunit nahigop ang ibon sa malaking fan na nasira. Akala nila kung matatamaan ng babagsak na fan si Fo. Ngunit ang lumipad na bahagi pala nito ang tumama sa ulo ni Fo na nabuksan na parang buko. Nais sana ni Jolene na tulungan si Fo pero sinabi ni Anastasia na huwag siyang gumalaw dahil kapag nataman siya ng bad direction ay wala siyang magagawa. Akala ni Kenzo kung patay na si Fo. Pero buhay pa pala si Fo na nagawa pang mabaril ang matanda na nasaktan ng kamay. Nataman ng matanda dahil umalis daw ito sa ligtas na direction. Tapos tinawanan pa siya ng Dragon Stand. Sa isip ni Fo ay kailangan niya ng tubig na magagamit bilang salamin. Saka muli siyang pumosisyon sa laban. Sinabi ng naiiyak na Kenzo na 40 years daw siyang nakulong at hindi nirerespeto ng mga preso. Ngunit babalik daw ang panahon kung kailan titingalain siya ulit ng mga tao. Tumalon ito at sinipa si Fo ng padaplis sa ulo. Dahil nauubusan si Fo ng tubig sa katawan ay tinuro ni Jolene ang direction kung saan may tubig. Kaya mabilis na tumakbo si Fo na hinahabol ng matanda. Sinabi ni Jolene na tulungan ni Anastasia si Fo pero ayaw daw ni Anastasia dahil wala ito sa usapan. Naroon lang siya para bantayan si Jolene. Napuntahan ni Fo ang hose pero walang tubig. Saka nakita niya ang dragon na sinabing ang spot na iyon daw ang bad direction para sa kanya. Sinadya ni Fo na ipaputol ang dalawang kamay sa Dragon Stand na nilapitan niya. Kaya wala pareho ang kamay niya nang maabyutan siya ni Kenzo at sinipa ng buong lakas. Biglang naglaho si Fo na hinahanap ng matanda. Sinadya palang pinaputol ni Fo ang dalawang kamay para lumabas yung mga organismo na siya at pumasok sa hose. Nagawang lumabas ng tubig mula sa gripo at akala ni Jolene kung nagawa ito ni Fo. Ngunit tinamaan si Fo ng sarili niyang mga kamay na lumipad pabalik at tinulak siya palayo sa tubig. Ito daw ang feng shui assassination na kapangyarihan ni Kenzo. Nahulog ang katawan ni Fo sa ilalim kung saan doon binibitay ang mga convict. Saka nabuksan pa ang silya elektrika dahil sa hose. At malas ni Fo dahil nahila pa siya pabalik sa electric chair na parang nakapasadya sa kanyang future. Sinundan siya ni Kenzo na may patak-patak ng tubig na agad nakita ni Fo. Binaril niya ulit si Kenzo na muling umilag gamit ang feng shui direction pero nataman ng kwintas niyang bilog-bilog. Naapakan ito ng tumakbo ng mabilis na Fo kaya siya nabaliktad at saktong napaupo sa electric chair. Binalak pang sumuntok ni Fo pero minasahe siya ni Kenzo. At saka din sinipa pabalik sa upuan ng mga rapist at binitay gamit ng kuryente. Kaya nasunog si Fo at patawa-tawa naman ang matanda na inakalang panalo na siya. Pero sinabi bigla ng dragon na nagawa daw siyang mautakan ni Fo. Dahil matanda na siya ay madali na siyang nagpawis nang tumakbo-takbo siya. At yung pawis niya ang ginamit ni Fo para makagawa ng salamin at makontra ang malas na direksyon na gamit ng matanda. Kaya naging tabla daw ang laban. Biglang hinawakan ni Fo ang kamay ni Kenzo kaya pareho silang nabitay sa silya elektrika. At nasunog din ang matanda. Kaso ay mas nasunog si Fo na kinabahala ni Jolene kaya ito nagpahulog para tulungan siya.
Ngunit nalaman ni Jolan na buhay pa si Kenzo dahil naroon pa ang dragon. Kaya ginamit niya ang sinulid at binalak na umatake. Ngunit tumayo si Kenzo na iniwasan ang sinulid at nagtago sa safe zone nito. Sinamantala ni Jolan ang pagkakataon na kunin yung mga nakasurvive pang mga plankton na si Fu at winisik ito sa katawan na gamit ni Fu. Samantalang magkasabay na tumakbo sina Anastasia at Kenzo palapit kay Jolan. Masaya si Kenzo dahil nagawa nitong maipasok ang paa sa bunganga ni Jolan dahil final attack niya ito at malulunod sana ang babae. Ngunit bigla siyang nauntog dahil nasa ere na siya at nakabitin sa railings doon. Samantalang ayos naman si Jolan na hawak-hawak ni Anastasia. Tinawag niya ang dragon na lumapit sa kanya. Ngunit sinabi din ng dragon na hindi siya ang problema kundi ay si Kenzo dahil ito ang lumalayo sa kanya. Nahulog si Kenzo pero muli itong nagpatalon-talon na walang kontrol sa sarili. Saka napansin niya at ng dragon na parang naging spring ang paa niya kaya hindi siya makatayo at kumapit siya sa hamba ng pinto. Lumabas ang stand ni Anastasia sa katawan ni Jolan dahil ginamit pala ito ng lalaki para protektahan ang bida. Ang power naman ni Anastasia ay sirain ang isang bagay at buuin ito sa kahit anong gusto niya. Kaya yung paa ni Kenzo ay ginawa niyang spring na gawa sa mga buto at laman. At nasaktan ng kawawang matanda na patuloy na nasasaktan kada pagtalbog nito. Dahil hindi lang paa niya ang ginalaw ni Driver Drive dahil maging ang buo niyang katawan. Saka siya na-shoot sa isang balde at sinabi pa ng dragon na mamamatay na siya sa katandaan. Dumating din si Fo na muling naka-recover at nag-alala sa bida.